Ayan, magandang araw mga ka-EA, mga ka-Abi. Welcome back sa ating channel ni EA Goldfish. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ba kumita dito sa ating hobby. Kaya simulan na natin mga kaibigan. Una sa listahan mga kaibigan, mga ka-Abi. Siyempre, kung gusto mo kumita rito sa ating hobby, mag-reseller ka. Ano nga ba yung reseller? Ito yung reseller, katulad namin, katulad ko. Titinda kami ng mga iba't ibang klaseng ornamental fish. Siyempre, doon tayo kukuha sa mga wholesaler. Pero sa wholesaler, may minimum order sila. Depende sa istang kukuha ninyo. Hindi ka pwede kumuha katulad ng molly. Example ng molly ba? Hindi ka pwede kumuha ng isang molly lang, dalawa o tatlong molly. Kailangan maramihan, mas okay. Mas maibababa nila yung presyo. Mas marami. Tapos kung malayo yung wholesaler mo, yun, gagastos ka ng shipping fee para ipaship syempre yung isda papunta sa'yo. Yung isda ngayon na makukuha mo na yun, syempre yun ipapatungan mo para ibenta. Pero sana, tip ko lang sa inyo mga kaya hobby, huwag nyo naman sanang overprice o sobrang taas ng presyo ng isda natin. Kasi kayo di maapektuhan nun eh. Syempre walang bibili sa'yo pag sobrang taas ng isda mo. Pero syempre pagka swak sa budget, mas maraming bibili sa iyo, mas kikita tayo, di ba? Yan ang una mga ka-hobby, pagiging reseller. Kung pangalawa naman mga ka-hobby, syempre ito na yung kinukuha na nating na wholesaler. Yung mga wholesaler, medyo mataas ang kapital niyan. Medyo malaki talaga dahil ikaw yung mamimili ng isda doon sa mga supplier o yung mga farm. Siyempre mas mura mo mabibili yun. Tapos papatungan mo para sa may yung mga reseller. Maganda kitaan dito pero kailangan talaga ng kapital. Saka pagka mag-wholesale ka, kailangan mo rin dyan ng tauhan. Siyempre yung mga tank, kailangan marami kang aquarium mo lalagyan na isda mo, mga pond o terpal pond, para siyempre dyan mo ilalagay isda, hindi maganda matay, hindi masayang. Ayan mga ka-hobby, ang pangalawa, ang pagiging wholesaler. Ikatlo sa listahan mga ka-hobby, ito yung supplier. Yung supplier mga ka-hobby, ang pagkakaalam ko rito, ito yung may mga farm ka, tapos marami kang iba't pang klaseng ornamental fish na pambenta. Siyempre ang pag-supplier ka, kailangan mo supplyan yung mga nag-wholesale yan. Siyempre hindi lamang ilang piraso lang kundi libo-libong isda ang kailangan mo pag supplier ka. Hindi ka pwede mag-supply ng ilang piraso ng isda mo. Kailangan talaga meron kang pinagkukuha o may farm ka para masupplyan mo lahat ng wholesaler o reseller man yan. Tapos pag supplier ka mga ka-hobby, dapat kailangan talaga may capital ka dyan. Hindi pwede yung capital mo kakaunti lang. Tapos may iba't ibang klase rin na supplier. Merong supplier ng mga ornamental fish lang. Yung iba pinukompleto na, may isda, may mga fish food. Tapos supplier ng tank, mga dowel stand, accessories para sa ating aquarium, at kung ano-ano pa. Yan mga ka-hobby ang pangatlo, ang pagiging supplier. Pang-apat po sa listahan mga ka-hobby ay yung pagiging breeder. Dito mga ka-hobby, kikita kayo kung may mga isda kayo na gusto nyo i-breed dyan. Pag nanganak, yun, pwede nating ibenta yun. Nasa inyo kung paano nyo ibebenta yun. Kung pwede nyo wholesale o by pair o by trio. Nasa inyo mga ka-hobby kung paano nyo didiskarte o bebenta yung mga alaga nyo bilang breeder. Ngayon pagka breeder ka, syempre dyan papasok yung dapat alam mo yung paano talaga mag-alaga ng mga isda. Kasi pagka once na sinubukan nyo yung mga isda na hindi nyo alam kung paano alagaan at padamihin, magkakaproblema kayo dyan sa pagbibreed nyan. Pwede pang mamatay sa inyo yan kung minalas-malas kayo. Kaya ang tip ko sa inyo mga ka-hobby, kung ano yung meron kayo ngayong isda na alam nyo kung paano alagaan at padamihin,
diyan muna po kayo mag-focus. Subukan nyo muna kung talagang okay kayo sa pag-aalaga ng isda o pag-breed. Ngayon po, kung talagang okay kayong makapag-breed, nakakabuhay kayo ng mga isda, tsaka kayo humanap na ibang isda na gusto nyo, then i-breed nyo ulit pag may anak, tsaka nyo ibenta. Dapat pag nagbenta kayo, wag naman sobrang taas ng presyo at wag naman sobrang baba, para naman po hindi maapektuhan naman yung presyo ng isda tsaka yung paghahabi natin, mga kaibigan. At yan, mga kabi, yung pang-apat, pagiging breeder o pagbibreed ng isda. Yan po, mga kaibigan, o meron pa kayong alam kung paano kumita sa ating hobby, comment lang po kayo sa baba. At syempre, sa mga bago lang po sa ating YouTube channel, please like, share, and subscribe, mga kabi, para sa susunod updated kayo sa ating mga videos. Yun lang, mga kabi, sana may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng subscriber natin dyan na patuloy na nakasuporta. Ulitin natin, mga kabi, mga 4 na paraan na alam natin kung paano kumita sa ating hobby. Una, pagiging reseller. Pangalawa, pagiging wholesaler. Pangatlo, supplier. At syempre yung 4, pagiging breeder o pagbibreed ng isda. Hanggang dito na lang, mga kabi, hanggang susunod. Marami pong salamat. Mag-iingat kayo palagi. God bless po. Thank you. Bye bye.